Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroon. Welcome dito sa aking YouTube channel. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos at para rin magpahayag ng katotohanan. At sinabi ni Jesus, if you know the truth will set you free. Sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon, Tatay Digong, the chosen one, versus BBM, the adopted child of Satan. Sinabi ni Jesus na suriin niyo ang bawat espiritu kung ito ay nasa panig ng Diyos. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Well, gusto kong ibahagi sa inyo na ang katawan nating mga tao ay pinahayag ni Jesus na templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang Diyos na umiiral, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, na siyang gumigising sa atin sa araw-araw. At ang kasalanan ay siyang naghihiwalay sa Espiritu Santo. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas sinamba nila ang mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol. Honestly, si Tatay Digong ay minumura niya yung mga pare na pakailamero sa kanyang politika dahil alam niya ng mga pare na yun ay silang mga kampo ng kadiliman na nagpoprotekta sa mga kriminal. Kung kaya sinabi rin ni Tatay Digong na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Sapagkat ang katotohanan, ang mga pare, hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na siyang lumalang sa sarili nila. Bagkos itong mga pare ay nagmataas at nagmayabang sa banal na Espiritu, at inidolo ang kanilang sarili na silang tawaging Father, na spiritual Father dito sa mundo. At hinihikayat ng mga pari na mga tao ay magrosaryo, magdasal ng rosaryo, sumamba kay Maria at itaas si Maria na ina ng Diyos. At iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko na siyang Holy Father dito sa mundo. Pero ang katotohanan, ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at dapat nating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang Diyos na umiiral, na lumalang sa tao, sa lalaki at babae, ang amang espiritual na buhay na nagsugo kay Jesus. Sinabi ni Jesus, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan mo ay ang iyong Diyos at ang mga espiritual, makikita mo ang katotohanan kung sino ka at bakit ka umiiral dito sa mundo. Alam mo na kaya ka naglalakbay at nabubuhay dito sa mundo ng pansamantala ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ang siyang simula at katapusan. At narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan na ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito ay labanang espiritual. Spiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At kapag tinanggap mo na ang Espiritu Santo, makikita mo kung sino ang tao na naglalakbay sa espiritu at katotohanan na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa, at kung sino yung Judas na nagmamataas, na sinungaling, na traidor at ahas na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan sa kasaysayan ng ating bansa para mas maliwanagan kayo. At makita nyo ang katotohanan at nang kayo ay makalaya. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa akin, dahil ang katawan ay templo ng Espiritu Santo, na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ang pangalang Pilipinas ay nagmula sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II
na siyang hari ng Espanyol at protektor ng relihiyong Romano-Katoliko na nanakop sa ating bansa. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na kinuha sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya, kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Nung si Tatay Digong ay Pangulo pa, sinabi niya, tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong, na dapat talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo doon sa mga kampo ng kadiliman, yung mga nasyon na nanakop sa atin. Para makamta natin ang totoong kalayaan at kapayapaan. Ang katotohanan, bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper, who is always be with you. Sinabi sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you. Kapag inonor mo ang Holy Spirit sa puso mo, sa iyong katawan na siyang iyong amang espiritual, hindi ka nabubuhay dito sa mundo na mag-isa. Ang presensya ng Espiritu Santo ay laging nasa panig mo, na siyang gumigising sa iyo at nagbibigay ng buhay sa iyo, kung kaya ka nabubuhay at umiiral dito sa mundo. So alam mo na ang nagbibigay ng buhay mo, ang source of life, the evolution of human's life, ay nagmula sa spirito ng Espiritu Santo. At ang katotohanan, kapag ang katawan ng tao ay wala ng espiritu, ang tao ay namamatay at lumilisan dito sa mundo. At ang katotohanan, ang ating kaluluwa ay ang siyang espiritu na tinanggap natin sa Espiritu Santo, na siyang aalis sa ating katawan, na siyang babalik sa espiritu para humarap sa paghuhukom. Ang ating kaluluwa ang siyang huhusgahan base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, ang sinamba mo ay mga rebolto, santu-santuhan, Diyos-Diyosan, inidolo mo ang mga pari ang iyong amang espiritual, ang puso mo ay malayo sa Espiritu Santo. Hindi mo kinikilala ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan, na siyang iyong amang espiritual, at Diyos na lumalang sa iyo, na nagbibigay ng buhay sa iyo na parati mong kasama. Sinabi ni Jesus na mag-ingat nga sa mga bulaang propeta, sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw, at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, na isang utusan ng hari ng Espanya, ay bulaang propeta, at ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng Satanismo, na nagpupuri sa demonyong si Satanas. Kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman at kahirapan dahil sinakop at inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya, na siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko, na si Philip II, na siyang hari ng Espanya. And then sa paglipas ng panahon, ang ating bansa ay pinag-interesan din ng mga Amerikano noong World War I. Naglaban ang Spain at ang Amerika, at napagkasunduan ito sa Paris, nakasasa dito sa Treaty of Paris. Ito, alam to ni Tatay Digong, yung party na to, na sinabi niya na doon nasasa sa Treaty of Paris, na tayo ay ipinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kung kaya tayo ay sinakop din ng mga Amerikano. Kung kaya si Tatay Digong, galit siya sa mga pare na pakialamero sa kanyang politika, at galit din siya sa mga Amerikano na pakialamero sa kanyang politika sa ating bansa, dahil itong mga Roman Catholic leaders at American leaders ang nanakop sa ating bansa. Ang mga Roman Catholic leaders ay hindi sugo ng Diyos, kundi sugo ng demonyong si Satanas, na nanlilin lang sa inyo para lumayo kayo sa Espiritu Santo. No, wag niyong kilalanin ng Espiritu Santo na sa inyong katawan ay ang siyang Diyos na lumalang sa inyo, na siyang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, sa politika, sa ating bansa, si Tatay Digong ay isa sa spiritual warrior na pinahayag ko dito sa aklat na to. Itong aklat na to, may ang nilalaman at niloloob ay mga
talata sa Biblia na binigyan ko ng paliwanag sa tulong ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. At may kasama itong patungkol sa politika. At narito yung pangalan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ay isa sa spiritual warrior at chosen one by God. Na ang Holy Spirit na nanan sa katawan ni Tatay Digong ang siyang kanyang pinaglilingkuran na Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanya. Dahil si Tatay Digong ay naglalakbay sa spirito at katotohanan. At ipinahayag ni Jesus na ang mga mananampalataya na nais ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, ay yung mga naglalakbay sa spirito at katotohanan. Yung mga tao na naglalakbay sa ibang hayok sa yaman dito sa mundo at kasinungalingan, sila yung mga magnanakaw at kurap na nagpaampon sa demonyong si Satanas. Dahil ang layunin ni Satanas, ibigay yung mga karangyaan dito sa mundo, yung yaman sa mga tao para maging alipin niya. At kapag naging alipin ka ni Satanas, hindi mo papahalagahan ang iyong kaluluwa at ang kaluluwa na iyong kapwa dahil mas iibigin mo yung mga material na bagay, yung karangyaan at kayamanan dito sa mundo. Pero yung kaluluwa mo, malalayo naman sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko naman ay sumunod sa yapak ni Jesus. Hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo. Nakilalanin niyo ang Espiritu Santo na nasa inyong katawan na siyang inyong amang espiritual at Diyos na gumigising sa inyo sa araw-araw. Para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa at kilala na natin sa puso natin kung sino ang totoong ating Diyos at amang espiritual na parati nating kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. So kung lumisan man tayo dito sa mundo, handa tayo na mawala at alam natin ang ating kaluluwa ay babalik lang sa kaharian ng Diyos Ama, sa Espiritu Santo, para makasama si Jesus. Dahil si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad sa aklat na to at para patotoo, ipakita ko sa inyo ang pangalan ni Tatay Digong. Ito. President Rodrigo Duterte. Honestly, naririto rin yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong, na isa siya rin sa magiting na pangulo sa ating bansa. Ipinahayag ko dito sa tulong ng Espiritu Santo. Dahil ang mga naging kalaban din ni dating late President Ferdinand Marcos ay ang mga Roman Catholic leaders at mga American leaders na sila nagmamanipula sa politika sa ating bansa. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos ay napagkaisahan ng mga Roman Catholic leaders at American leaders na galit kay dating late President Ferdinand Marcos. At itong si George Soros, ang siyang nag-finance sa EDSA Revolution para patalsikin mismo sa posisyon si dating late President Ferdinand Marcos at paalisin sa sarili niyang bansa. Yang si George Soros ay ang co-founder, yung financier ng Rappler, at si Maria Ressa ay dyan nagtatrabaho sa matandang Judas na yan. Honestly, si Maria Ressa, itong pagkahuli kay Tatay Digong, dahil yan ang numero unong kritiko ni Tatay Digong, yung si Maria Ressa, na nangihikayat din sa mga ICC leaders, na yung nasa panig ba ng mga dilawani na Trillanes, na Leila de Lima, na Leni Robredo, sampu ng lahat ng mga taong galit kay Tatay Digong, diyang si Maria Ressa ang siyang kanilang tumutulong sa kanila. Honestly, yung Facebook, ginawang fact-checker ng Rappler. At kung matatandaan nyo, maraming mga tao na yung mga nagse-share ng mga mabubuting ginagawa ni Tatay Digong, yung mga video na kanilang ina-upload sa Facebook ay dinidelete ng Facebook noon. Dahil itong si Maria Ressa at si George Soros, kinokontrol nila ang Facebook. Wala kang itatago sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ay ang siyang Diyos na lumalang sa ating mga tao
lahat ng katawan ng tao dito sa buong mundo ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya. Walang sino mang tao makakapanlin lang sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. At si Bongbong, honestly, ay nagpaampon sa demonyong si Satanas. Dahil ang puso niya ay naging Judas at traidor din, hindi lang sa mga tao sa ating bansa, kundi maging sa kanyang ama. Dahil itong si Bongbong Marcos, nung naging pangulo siya, ang kinuha niyang Chief Legal Counsel na advisor ay si Juan Ponce Enrile na siyang naghudas mismo sa sarili niyang ama. At nang naging Chief Legal Counsel niya si advisor itong si Juan Ponce Enrile, naging magulo na naman ang ating bansa. Dahil nga, si Juan Ponce Enrile ang isang isang corrupt na leader sa ating bansa na Judas na naging kaisa ni na George Soros ng mga dilawan, ni na Lloyd and Nicholas Lewis ng sa ABS-CBN, lahat yan. Yung matandang si Juan Ponce Enrile, honestly, naririto yung pangalan niya eh. Para patutoy, pakita ko sa inyo na si Juan Ponce Enrile ay isa sa beast sa ating bansa na siyang naging kaisa ni Fidel Valdez Ramos na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang posisyon at patalsikin sa sarili niyang bayan. Honestly, yung si Fidel Valdez Ramos ang galit na galit din kay dating late President Ferdinand Marcos kasi malaki ang inggit niyan. At yung si Fidel Valdez Ramos at si Juan Ponce Enrile ang naging kakutsaba ng mga Amerikano, ng mga pare, kung panonoorin nyo ang kudeta noong 1986. Nung nagkaroon ng kudeta sa ating bansa, may video yan. Makikita nyo na sila yung dalawang Judas na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos na nanghikayat sa mga pare, sa mga madre, para pabagsakin ang rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos. Pero honestly, si dating late President Ferdinand Marcos ay isang mabuti at magiting na pangulo na katulad ni Tatay Digong na may pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Ito namang si BBM, sinabi din ni dating late President Ferdinand Marcos nung nagkaroon nga ng kudeta na hinahanap niya si Bongbong, sinabi niya, gala ka ng gala. Saan ka ba nagpupunta? Wala ka nang ginawa kundi party-party lang. So, alam ni dating late President Ferdinand Marcos na ang kanyang anak ay mahina at wala siyang kakayahang mamuno dahil nga wala itong alam pagdating sa pamumuno. Hindi siya marunong tumayo bilang isang leader. Kaya nga sinabi ng kanyang ama na wala kang alam kundi party-party lang. So, itong si Bongbong ay mas kumampi sa kanyang ninong na alam ko ninong niya to eh, si Juan Ponce Enrile na naghudas sa kanyang ama. Kung kaya yung kanilang pangalan nahila na namang pababa dahil si Juan Ponce Enrile ang isang malaking ahas at traidor na ipinahayag ko dito sa aklat ito. Narito ang pangalan ni Juan Ponce Enrile, Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos, narito, Fidel Valdez Ramos. At yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, narito din, President Ferdinand Marcos. Yung pangalan ni Cory Aquino, narito, pangalan ni Cory Aquino. Cory Aquino. Pangalan ni Leni Robredo. Narito yung pangalan ni Leni Robredo. Leni Robredo. Ang niloloob ng aklat na to ay magpapahayag ng katotohanan kung bakit tayo nabubuhay at tumira dito sa mundo at nagpapahayag din ng katotohanan kung sino yung mga kampo ng kadiliman na silang mga rulers of the darkness in this world. At eto na yung huling laban, Armageddon. Narito na tayo sa huling panahon at ang Espiritu Santo na nanasa aking katawan, ang siya nagsasalita ay ang siya ring maghuhukom
sa kaluluwa ng bawat tao. Si Tatay Digong ay a chosen one. He's a spiritual warrior. The body of Tatay Digong is a temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit that is with Tatay Digong is the God who has created Tatay Digong, who is always on the side of Tatay Digong, who is the God that is protecting Tatay Digong. Yang si Bongbong Marcos, honestly, yung kanyang katawan, templo ng Espiritu Santo, hindi niya kinilala ang Espiritu Santo sa kanyang katawan, hindi siya naglakbay sa Espiritu at katotohanan, dahil yung kanyang puso ay nasa panig ng demonyong si Satanas. He has been adopted by Satan. Kasi ang puso ni Bongbong ay naging kaisa ng demonyong si Satanas na Judas, ahas at traidor, na ang layunin niya ay wasakin yung buhay ng kanyang kapwa. Pero yung lahat ng ginagawa ni Bongbong na kawalang hiyaan, ay siya yung tatanggap ng parusa ng Espiritu Santo. Honestly, kung i-impeach nyo si Bongbong Marcos, there's a chance na instantly maging Pangulo si BP Sara Duterte. Kung ayaw ni Tatay Digong natanggapin ang posisyon na mamuno muli na maging Pangulo at leader sa ating bansa. Dahil siya yung chosen one ng Holy Spirit. Na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. Honestly, tapos na ang laban. Wala nang laban si Bongbong. Itong 2025, honestly, that is the end of Bongbong Marcos. The fall of Bongbong Marcos. Kasi ang katotohanan, sinabi ni Jesus na mahahayag sa buong mundo ang ebanghelyo ng Diyos at yun na ang katapusan. Ang Holy Spirit na nananahan sa ating katawan, Espiritu Santo, ay ang siyang Diyos na lumalang sa tao, sa lalaki at babae, ay ang siyang may pag-aari ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ay ang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ay ang Diyos na makapangyarihan at walang sino mang tao ang makakatalo sa Espiritu Santo. Yung mga tao na nasa panig ng Espiritu Santo ay ang siyang itataas ng Espiritu Santo, at yung mga lumalapastangan sa Espiritu Santo, nagmamataas, mga sinungaling, mga kampo ng kadiliman, sila yung ibababa ng Espiritu Santo. Kaya ito si Tatay Digong, hindi siya dapat matakot dahil ang Espiritu Santo ay nasa panig niya. Kaya si Tatay Digong, kahit anong ginawang pag-aresto sa kanya ng mga Judas, nananatili pa rin siyang kalma at he has a fighting spirit, si Tatay Digong. At totoo si Tatay Digong, mapagkumbaba, humble siya talaga, mapagmahal sa kanyang kapwa, at kung kaya siya ay minamahal din ng maraming tao sa ating bansa. Dahil totoo si Tatay Digong magmahal, totoong mga laga sa kanyang mga nasasakupan. Marami siyang nagawang kabutihan, pinapagaan niya ang pamumuhay ng kanyang kapwa. Pero itong si Bongbong Marcos, wala nang ginawa kundi magnakaw ng kaba ng bayan dahil nagpaampon siya sa Judas at traidor na si Juan Ponce Enrile na naghudas sa kanyang ama. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay isang malaking ahas sa gobyerno na matagal nang naririyan sa gobyerno natin sa ating bansa na siyang nagpahirap. Kasi nung sina Fidel Valdez Ramos na at Cory Aquino na ang namuno, yung mga lahat ng mga pag-aari ng gobyerno, yung mga Meralco, ginawang pribado. Ipinagbenta ni na Cory Aquino sa kanilang mga kamag-anak. Tapos itong si Fidel Valdez Ramos, yung sa bangko, lahat yung pati yung steel, yung steel ba na sinasabi nila na pabrika, ipinagbenta din ni itong si Fidel Valdez Ramos. Honestly, ang totoong magnanakaw na ipinahayag ko dito sa aklat na to ay si Fidel Valdez Ramos na siyang demonyo na ngayon ay patay na at nasa impyerno. Yung lahat ng kanyang mga kinamkam na pera, hindi niya nadala sa hukay.
Tanging ang madadala lang natin kapag lumisan tayo dito sa mundo ay ang tanging ang ating kaluluwa dahil iyon yung haharap sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Honestly, yung mga tao na namatay na dito sa mundo, na lumisan na dito sa mundo, na hindi sila nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo, namatay sila na hindi humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay nasa impyerno, wala sa langit. Dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo at hindi rin sila kinilala ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa at isalba ang bawat kaluluwa na maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Ang misyon ko ay sumunod sa yapak ni Jesus na hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na kilalanin nyo sa puso nyo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ang Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan ay ang Diyos na umiiral na lumalang sa atin na nagbibigay ng buhay. At ang evolution of human's life ay nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo dahil ang katawan na walang Espiritu ay patay. Si Tatay Digong is a chosen spiritual warrior and mess up mo siya, si Tatay Digong, ay isa mong pagkakamali. Dahil hindi si Tatay Digong ang una mong sinusubok at kinakalaban, kundi ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ay isang hero, a chosen spiritual warrior of God, is an earth angel. Ang mission niya ay protektahan ang mga tao dito sa ating bansa na huwag maligaw ng landas ang kanilang kaluluwa, na huwag mapunta sa kasamaan. Kung kaya galit si Tatay Digong sa droga dahil ang droga ay walang idinudulot na kabutihan kundi gagawin kayong zombie ang inyong kaluluwa at malalayo ang inyong puso sa Diyos. Kaya ang puso nyo ay mas gusto nyong gumawa ng kasamaan kaysa gumawa ng kabutihan. Si Tatay Digong is a hero, a chosen spiritual warrior of God, and no one man can put him down. Because greater is the Holy Spirit that is with Tatay Digong rather than he that is in the world. Yung ICC leaders, honestly, yung kanilang katawan, ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ng ICC leaders ay mismo ang Espiritu Santo rin. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya at hindi ang ICC leaders. Darating ang panahon at ang araw na ang ICC leaders madudurog yan, mawawasak yan at mawawala. Maging yan si Bongbong Marcos, madudurog din yan at babagsak siya dahil ibababa siya ng Espiritu Santo. At kung gusto mo, Bongbong Marcos, na huwag kang masugatan, mag-repent ka na, mag-resign ka na, at lumayo ka na dyan sa politika. Bitawan mo ang politika. Huwag kang magpauto sa mga taong nakapaligid sa'yo kung ayaw mong tanggapin mo ang galit ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana tanggapin nyo ang katotohanan sa puso nyo na ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang nag-iisang Holy Father na nagbibigay ng buhay sa atin na parati nating kasama at hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Dahil yung Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor, ay tao lamang at wala yung kakayahan na lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang Papa ng Romano Katoliko na yung si Francis ay siya ring pinakahuling Pope ng Roman Catholics. At yung relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, honestly, kailangan nyo nang durugin yan. Kailangan nyo magbalik loob sa Espiritu Santo, huwag kayong sumamba sa mga rebulto, at babaguhin ng Espiritu Santo ang ating bansa. Yung sinabi ni Tatay Digong na gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na nanakot sa ating bansa, sa mga nasyon na nanakot sa ating bansa, muli yang ibabalik
ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin para muling ipanganak ang pangalang Maharlika at makalaya na tayo sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ang ating bansa ang magiging beacon of the light na siyang gagamitin ng Espiritu Santo, at yung ating bansa na naging tanyag noon, na naging kilala sa pagiging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan, muling iaangat ng Espiritu Santo ang ekonomiya sa ating bansa at magiging maayos ang pamumuhay, at maraming mga tao ang mas gagawa ng kabutihan at tatalikod sa kasamaan. Dahil maraming tao ang masusumpungan nilang katotohanan ng Espiritu Santo, ang Alpha at Omega, ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. At kung sila'y mananatiling mapagmataas, yung ibang mga demonyo, mananatili silang mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, talaga sinasabi ko sa inyo, ang may hawak ng buhay niyo yung Espiritu Santo, at kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa inyong katawan, mamamatay kayo, at mamamatay rin ang inyong kaluluwa gawa ng kasalanan. Mahihiwalay kayo sa Espiritu Santo at ang kaluluwa nyo ay sa impyerno mapupunta para makasama nyo ang demonyong si Satanas na inyong kinikilala na inyong Diyos. Dahil si Satanas ay ang Diyos ng mga sinungaling at Diyos ng mga uhaw sa kapangyarihan. At gusto nilang silang naghahari dito sa mundo. Si Satanas gusto niyang siya yung maghari dito sa mundo. Pero ang panahon ni Satanas ay bilang na. Tapos na yung kataas at kayabangan ni Satanas dahil ang Espiritu Santo na siyang hindi natin nakikita ng mata, siyang Diyos na makapangyarihan, ay dudurugin ng Espiritu Santo ang ulo ng demonyong si Satanas. Maging yung mga demonyo na nasa panig ni Satanas ay madudurog din. Honestly, yang si Maria Ressa, na numero 1 kritiko ng ni Tatay Digo, na CEO at co-founder dyan sa Rappler, I'm telling you the truth, Maria Ressa, your game is over. Mararanasan mo ang galit ng Espiritu Santo at madudurog kang Judas, kang demonya, kang babae ka. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!